Wow. Look at that. Naghahanap ka ba ng budget-friendly na ulam na pwedeng iluto sa buong pamilya? Sakto! Dahil yan ang gagawin natin ngayon. Repolyo at itlog lang ang mga main ingredients. Solve ka na! Masarap na at easy pang gawin. Makikita ninyo yung listahan ng mga sangkap sa description ng video. Kung handa na kayo, tara na! Umpisahan na natin. Ihanda muna natin itong repolyo. Hatiin nyo lang sa gitna. Tinatanggal ko lang yung matigas na part nito. At sinaslice ko lang ito ng maninipis. Nasa sa inyo kung gaano kanipis yung hiwa na gusto nyo gawin. Para sa akin, gusto ko yung manipis na manipis para nang sa ganon, mas mabilis itong lumambot. Ilalagay ko lang muna itong mga nahiwa ko na dito sa bowl. At itutuloy ko lang yung paghiwa dito pa sa kalahati na naiwan. Simple man tong repolyo pero maraming makakakain ito at mag-e-enjoy pa sa sarap. Asin. Huwag kayong matakot kung medyo marami yung asin dahil babanlawan pa naman natin yan. So ang gusto natin dito ay palambutin na konti yung repolyo, kumbaga dinidehydrate natin. Itong repolyo kasi maraming water content yan. Dinidehydrate ko ng bahagya. Saglit lang naman to, siguro mga 10 minutes. At habang minimix nga pala natin itong asin, okay lang na mag-apply kayo ng konting pressure sa repolyo. Yung tipong parang pinipiga natin. Walang problema dyan. Itatabi ko lang muna to habang piniprep pa yung ibang mga sangkap. Carrots. Balatan nyo lang muna. Kapag sariwang-sariwa yung carrots ninyo, kahit hindi nyo nabalatan yan, hugasan nyo lang mabuti tapos i-brush ninyo. Itong carrots ay optional ingredient lang. So kung wala kayong carrots na available, okay lang kahit hindi na kayo bumili nito. Hinihiwa ko lang to ng maliliit na peraso. Yung tinatawag nilang matchstick pieces. Simple lang yan. Hiwain nyo muna ng pahalang, na katulad niyan. Para mas mabilis na maluto, pwede ninyong nipisan. At pagkatapos nga ay hinihiwa ko na to ng pahaba, katulad nito. Simpleng-simple lang. Kung hindi nyo po ito nasubukan, i-practice nyo lang. Masasanay din kayo dyan. Kung medyo sanay na kayo, pwede ninyong gawin ito. So itutuloy lang natin itong ating ginagawa dito sa mga nahiwa kong carrot, pati na rin dito sa pangalawang piraso. Okay na tayo dito sa carrots. Sibuyas. Gamit kayo ng kahit anong kulay na sibuyas dito, walang problema. So una, inihiwa ko muna ng pahabayan. Ngayon, para hindi kayo mahirapan kung gusto ninyong i-chop, huwag niyo munang putulin yung pinakadulo kung nasaan yung root. Etong part na to. Kasi ito yung mag-hold dito sa sibuyas Tapos, i-chop nyo naman papunta sa kabilang direction. So yan, di ba? Mas madali ngayon nating nahiwa. Okay na to. Dahon ng sibuyas. Nahugasan ko na to Tanim ko tong dahon ng sibuyas, kinuha ko lang kanina. Nakapaso lang yan. Meron kasi akong maliit na paso doon na pinagtaniman nung pinagputulan na, yung nabibili sa grocery. So nung pagkatanggal ko ng dahon, tinanim ko yung ugat. Aba, tumubo naman kaya to. Ginagamit natin ngayon. I-chop nyo lang. Medyo mahaba yung ginagawa ko dito. It's all up to you Pwede ninyong i-chop ito ng maniliit or na may ikse. Bawang. I-crush nyo lang muna. Gamitin nyo yung side ng kutsilyo. Once na makrush nyo na yung bawang, i-chop lang ninyo. So pagdating sa laki ng pag-chop sa bawang, nasa sa inyo, pwede ninyong i-mince ito. Ibig sabihin ng mince yung hiniwa ng maliliit na peraso. Ito, sample lang ko kayo Na-chop na natin, di ba? Ito yung pag-mince niyan. Yan, okay na to. So yun yung minced garlic. Okay na itong mga ingredients natin. Balikan na natin yun yung repolyo. At this point, etong repolyo, siguro mga 10 minutes na itong nandito. Yan, nanunubig na, matubig-tubig na siya. So kapag itong mixture na ito lulutuin natin, maalat na maalat yan. Dahil nga marami tayong asin na nilagay. So gagawin natin dyan, babanlawan natin, syempre, tubig. Damihan nyo na. Tapos, babanlawan lang natin yung repolyo. Tutuyuin na natin to. Yan. Meron akong salad spinner para mas mapabilis na matuyo yung repolyo. Kung wala kayong ganitong salad spinner, tanggalin nyo lang itong repolyo.
Yan, oh. Patuluin nyo yung tubig, tapos ilagay nyo lang sa bowl. Then, itabi nyo muna. For me, kukunin ko muna tong salad spinner. Kasi meron di ba? Why not? Gamitin na lang natin. So, yan. Colander yan na may bowl. Ilagay nyo lang dyan. Tapos, eto na. Paspin na natin. Kung may ganito kayong gamit sa bahay, subukan nyo para mas mabilis na maging dry yung cabbage. O yan. Ganyan na kabilis. See yung tubig, nandito na lahat. Eto. Ayos na. Wala ng tubig yan. Pwede na nating lutuin. Pagdating sa itlog, yung dami, depende yan sa kaya ng budget ninyo. For example, meron akong 5 perasong itlog dito, hindi naman kailangan ng 5 At least mga 2 or 3, okay na tayo dyan. Ikakrack ko lang muna to. Asin. Ground black pepper. Yung sakto lang na dami Batihin nyo lang yung itlog. Siguraduhin nyo lang na nahalo nyo ng mabuti ito Ayan, kapag smooth na yung texture na katulad nito, ayos na yan. Lutuin na natin itong itlog. Meron akong mantika dito. Used oil to, kakaprito ko lang dito ng manok. Para dun sa mga may butter or may mga margarine sa bahay na pwedeng gamitin, pwede ninyong lutuin yung itlog gamit yon. Ibuhos na ninyo ng sabay-sabay Pagkalagay, haluin nyo agad. Yung iba sa atin, niluluto pa ito ng saglit, no? Para sa akin, mas gusto ko hinahalo ko na. So yan, ganyan lang, Namumuuri naman, di ba, kahit hinalo-halo natin. Para hindi natin ma-overcook, ito gawin niyo. Turn off nyo na yung heat, okay? Pabayaan nyo lang na maluto yung itlog gamit yung residual heat o yung natirang init dito sa ating pan. Ito lang gagawin ko dyan. Gamit kayo ng spatula, katulad nito yung dulo, flat, para mas madali lang mahiwa yung itlog. Ayan, okay na to. Yung ganyang itsura lang. Patanggalin lang natin yung itlog dito. So, itabi lang muna natin sandali ito. Maya-maya, ibabalik natin ito dito sa lutuan kapag okay na yung mga gulay. O tara, ituloy na natin yung pagluto. Maglalagay tayo ng panibagong mantika dito dahil magigisa na. Saktong dami lang Huwag nyo naman masyadong damihan. Sibuyas. And again gamit kayo dito ng kahit anong kulay na sibuyas, walang problema. Lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. Then, ilagay na natin yung bawang. Konting gisa-gisa lang. Ang gusto naman nating mangyari dito, lumambot na ng husto yung sibuyas. Tapos na yung bawang, gusto natin mag-umpisa ng mag-brown. So hanggang doon lang tayo, ayos na. So yan, nag-umpisa ng mag-brown yung bawang, okay na to. Ilagay na natin kaagad yung carrots. So inuuna ko yung carrot, pero wala namang problema. Kahit unahin ninyo yung repolyo, wala naman masyadong difference yan. So okay na to. Ayaw naman nating igisa ng husto yung carrot to the point na lalambot Pabayaan natin itong lumambot ng husto kasabay ng repolyo. Repolyo. Konting gisa-gisa lang. Guys naka-high heat tayo dito Ang gusto natin sa niluluto natin dito, yung repolyo talagang magtubig. So kumbaga lulutuin natin ito ng husto hanggang sa lumambot. Minsan kasi kapag nagluluto ko ng repolyo, kagaya na lang sa chop suey, gusto ko dun yung medyo crunchy pa So ito, opposite ito Naalala ko tuloy yung joke. Ano daw yung kabaliktaran ng pusit? Corny na. O siya, magluluto na nga lang ako. Next naman, ilalagay na natin yung mga seasoning. Toyo. I-check ninyo yung description ng video para dun sa saktong dami Para naman, hindi naman magkulang or sumobra yung dami ng toyo na gagamitin nyo. Okay. Oyster sauce.
Ayan, oh. Ilalagay ko na yung itlog na naluto natin kanina. Yun yung reason kung bakit ayaw nating i-overcook itong itlog. Konting halo-halo lang. Saktong-sakto to, no? Lagay na rin natin yung daon ng sibuyas. Wow! Sesame oil. Optional lang to. Pero kapag meron kayo, I suggest na gumamit kayo ng sesame oil. At timplahan lang natin ito ng ground black pepper. Hindi na ako mag-aasin dahil nga may toyo at may oyster sauce na to. So yan, ready na to. Simpleng-simpleng lutuing gulay. Sobrang tipid pa, no? Pero kapag natikman nyo, sigurado, magugustuhan nyo to. Turn off ko na tong heat, ha? At ililipat ko na to sa isang serving plate. Tapos, tikman na natin. So guys, eto na. Yung ating nilutong budget-friendly na ulam na siguradong masarap. Ano nga bang magandang tawag dito? Hindi ko alam eh. Pwedeng ginisang repolyo or may itlog na repolyo. Sige nga, pangalanan nyo nga. Guys, check ko yung comment section, let me know kung ano magandang title. Title, parang pelikula. Wow. Look at that. Guys, ito yung gusto ko eh. Hindi masyadong masabaw, pero ayan moist na moist. Kahit nga ihalo mo sa kanin, okay na okay yan eh. Okay guys, tikman na natin eh. Dami oh. Takaw no? At least hindi ka guilty sa pagkain ito. Sigurado magugustuhan nyo to. Simple, pero malasa. Talagang yari sa kanin to eh. Diba? Hindi naman kailangan gumastos ng malaki para makakain ka ng masarap. Nakita nyo naman, simpleng ulam, madaling lutuin, pero panalong-panalo yung lasa. Try this recipe and let me know kung paano nyo to nagustuhan. Tara, kain tayo!